Good day everyone, I'm Jasper Lupali, PSN Math 2. So we are here at San Fernando Museum. So, makikita natin yung iba't ibang artwork ng mga Pilipino. So dito, makikita natin yung artwork na ginawa ni Guillermo Tolentino. So isa yung sculpture, pakita natin. Yan, sculpture. Kung titignan natin yung mga sculpture na ginawa niya, mapapansin nyo parang nandun yung detalye na kailangan para maintindihan mo agad kung ano yung ginawa niya. Pero ano ba yung ginawa niya? Kagaya nito, yung kung mapapansin natin, makikita natin pa nito, parang three angels. Pero ang tawag dito ay puta. Okay? So dito ginawa niya yung tao. Yung mukha ng tao, mapapansin nyo, yung mga arts ni Guillermo Tolentino ay more on siya sa sculpting. So, punta tayo sa art ni Carlos Botong Francisco. So makikita nyo yung ginawa niyang artwork is agad-agad papasok sa isip natin is bayanihan, which is yung subject niyan sa art niya na yan. Pero alam nyo ba, isang fun fact, malalaman mo na ang isang art kung gawa ba to talaga ni Carlos Botong ay kung mapapansin nyo yung lahat ng nandito sa art detalyado. Pero pag tinignan nyo yung paa, hindi na siya masyado nagpe-pay attention na gawin pa ng detalyado. Kaya kung makakakita po kayo ng mga artwork na sinasabing gawa ni Carlos Botong at makikita yung detailed, pati yung mga paa niya, ibig sabihin, hindi siya yung gumawa nun. Kung mapapansin nyo dito sa original artwork ni Botong ay yung halos yung mga paa ng mga tao dito is parang yung sa manika na, yung sa doll. Okay, let's go to the Mabini art movement which refer sa mga bagay na nangyari after ng World War II. So, let's go. So dito, makikita natin yung every kind ng art which is pasok doon sa Mabini art movement. So, makikita natin dito ginawa ito ni Oslar Navarro, which is makikita mo, identify mo na si Oslar Navarro is more on siya dun sa nature. Okay? So, dito naman, sunod, makikita natin, ito po ay ginawa ni Fer Sarmiento, which is, it represents yung Mabini dun sa Manila. So, makikita natin yung mga naka-portray dito, or naka-drawing na paint dito, lahat yan nakikita sa Manila. As you can see, iba't ibang type siya ng art. So, we have here si Galvez, which is yung art niya is more on dun sa life na meron, life na meron na dun sa karagatan o sa ilog, mga naninirahan sa ilog. Kasi madalas sa mga artists, pinipit nila yung mga na-experience nila o yung mga buhay na meron sila. So dito naman, papansin natin na parang yung halos lahat ng drawings meron silang similarities. Guys, isang fun fact, kung mapapansin nyo, tignan nyo yung buong paligid, pakita natin yung buong paligid, parang meron silang kahit papano is similarities sa pagkakagawa sa kanila. Bakit kaya? Bakit parang meron silang similarities? Gusto ko sabihin na fun fact ay dahil ang bawat artist na gumawa dito sa Mabini Art Movement ay mentor sila ni Amor Solo. May natutunan naman kayo. So before natin i-end yung ating art talk sa Mabini Art Movement, papakita natin yung mga artists na kung saan yung mga gumawa na pinakita natin mga art. So dito yung mga pangalan nila. We have Cesar Buenaventura, J.D. Castro de Gabriel Custodio, Miguel Galvez, Paco Gorospe, Oscar Navarro, Simeon Saulog, Roger San Miguel, and Serafin Serna. Ay makikita nyo dito, nakalagay din yung para pinaka-basic definition ng Mabini Art Movement. So makikita nyo, sinabi dyan na yung Mabini Art Movement, nagre-refer daw siya sa mga products ng galleries and artists na kung saan aftermath na siya ng World War II. Which means na katapos ng World War II sila ginawa.
Okay? So after natin sa Mabini Art Movement, punta naman tayo dito sa Presidential Medal of Merit. So kung makikita nyo, ayan, pakita natin. Ayan yung mga samples ng Presidential Merit artwork ng mga kababayan natin. So, punta tayo dito kay Jovenal Sanso. Si Jovenal Sanso, papakita natin yung art niya. Kung makikita nyo, para siyang mga rocks na nandoon sa, na may touch siya ng tubig. Pero mapapansin nyo, kay Jovenal Sanso, kung magiging cautious kayo o titignan nyo mabuti yung artwork niya, makikita nyo meron siyang moon palagi sa lahat ng artwork na kanyang ginagawa. Makikita nyo dito na meron siya mga moon. Yung moon na yan, isang fun fact, dahil ang moon na yan ay trademark yan ni Jovenal Sanso. Okay? So, kung mapapansin nyo, yung mga artist dito is another fact patungkol dito sa Presidential Medal of Merit. Hindi sila qualify as national artists kahit sila ay mga Pilipino. Kasi meron silang dual citizenship. Dahil isang rule sa pagiging national artist, dapat isa lang yung citizenship mo at yun ay ang pagiging isang Pilipino. So dito naman, punta tayo kay Anita Magsaysayho. So si Anita Magsaysayho, hindi siya pure blood na Pilipino. Kumbaga meron siyang dugo na pagiging isang Chinese. So kung mapapansin natin sa art niya, ipakita natin. Kung titignan natin, para siyang simple lang na mga kababaihan na nag-aayos, naglilinis, nagliligpit. Pero alam nyo ba na si Anita Magsaysayho ay yung pinoportray niya sa art niya is yung mga odd numbers. Kung titignan natin, hindi natin una mapapansin. Pero kung titignan natin mabuti, pag binilang natin yung mga basket, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, which is odd number. Pati yung mga babae, 1, 2, 3. Diba? Kasi naniniwala si Anita Magsaysayho na yung mga odd number ay yung lucky number niya. At isang fun fact nga pala patungkol kay Anita Magsaysayho, alam nyo ba na si Anita Magsaysayho ay pinsan niya ang dating Pangulong Presidente natin Pilipinas na si Ramon Magsaysay.